Handa humarap sa investigasyon ng Kamara ang mayor ng Tuguegarao City kaugnay sa umano'y pagdami ng Chinese students sa Cagayan. May nakahain na rin resolusyon sa Senado para mag-imbestiga sa issue. Saksi si Tina Panganiban Perez. Mismong sangguniang panlalawigan ng Cagayan na ang magpapatawag sa mga kaukulang ahensya ng pamahalaan at mga higher education institutions kaugnay ng napaulat na umano'y pagdami ng mga Chinese na estudyante sa lalawigan. The security is our concern. We all know we have 2 EDCA sites in the province of Cagayan. Seguridad din ang ikinatwiran ng kongresistang naghain ng resolusyon sa Kamara para paimbestigahan ang issue. Kung hindi naman legit na student, siyempre, worrisome na yun. Diba? Anong purpose pumunta doon? Siya rin ang nagbanggit na may 4,600 Chinese students sa St. Paul University, Cagayan na base raw sa datos na binigay nito sa pulong nila noong nakaraang taon kasama ang Commission on Higher Education o CHED at National Intelligence Coordinating Agency o NICA. Nagbago na raw yan pero marami pa rin. Sa ngayong taon, 400 plus. Mukhang unusual naman talaga. Ito pang isang sinabi ng St. Paul noon, sabi nila, actually ang target namin is 10,000 students. Sinisika pa namin makuna ng pahayag ang St. Paul University, Cagayan. Pero nauna na nilang sinabi na wala silang kahinahinalang estudyante. Maging sa Senado, may inihain na rin resolusyon para imbestigahan ang issue. Gayon din ang pagpapanggap umano ng ilang dayuhan na Pilipino gamit ang mga pekeng dokumento. Yes, the Philippines is always open to young people from all over the world who want to study. Pero ibang usapan pag peke ang papeles at cover lang ang pag-enroll sa ating mga eskwelahan. It's quite suspicious. Bakit itong Chinese nationals? Bakit dito lang, confined lang sa isang lalawigan? Dahil meron tayong 2 EDCA sites na malapit sa Cagayan Valley. Pero sabi ng isang senadora, spekulasyon anya na nag-ESPya ang Chinese students. Iba raw ang dapat silipin. Kailangan yung imbestigahan kasi masyado nagiging commercial. At higit sa lahat, kung cleared ba talaga sila noong Bureau of Immigration. Tila racist at racial profiling naman ang pagpapalaki raw sa issue ayon sa founding chair ng Movement for Restoration of Peace and Order na si Teresita Angsi. Pero sabi ni Lara, hindi racist ang resolusyon niya. Wala naman tayong gustong ibang alamin dito, kundi yung kung ano talaga ang nangyayari. Para lang malaman nyo din, my wife is of Chinese descent din. Umaalma naman si Tuguegarao City Mayor Myla Tingke. Masama ang loob namin kaagad doon kasi nag-react kami dahil nagulat kami kung bakit if you want to call for an investigation, why involve us and why claim that we sponsored the students themselves, no? And nakakalungkot kasi agad-agad na parang bumira bira ka agad na Chinese students, suspicious activities ang nakalagay. Handa raw siyang humarap sa anumang investigasyon kasunod ng inihaing House Resolution number 1666. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.